At sa pagkakataong ito, tayo na po sa pinakamalaga itong gawain. Tayo po ay makapanginig po ng pag-aaral masalita ng ating mula Panginoon at akala po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Kuya Richard Abad President. Praise the Lord. God bless ating beloved co-preacher, Brother Dave Busano. Everybody say, praise the Lord. Mahal, tayo po lahat ay tumayo. Manindog tang tanan, makaigsunan ko at ito sa mga pagampo, minamahal. O sa katamado sa pagpaminaw sa pulong sa atong mahal Ginoo. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal ko. Praise the Lord. Hallelujah. O budikilan mo pagpala naming Diyos sa manaming banal, mahal naming Panginoong Isus. Lubos mo aming pagpupuri, pagpapasalamat sa iyo, buhay naming Diyos, dakila naming Diyos, mahal na Panginoong Isus. Sa lahat-lahat ng mga kabutihan mo, tabag, sumawit sa amin. O Diyos, sa pangunang panalangin, minamahal, kinagalang Evangelista Will Estrada Almeida, patawarin kami, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkukulang. Mahal na Panginoon, Ikaw po maglangis sa iyong banal na salita, O Diyos. Ikaw magbukas ng pag-unawa ng bawat isa. At Ikaw magbigay ng karunungan, mahal na Panginoon, sa mga aral. May pangaral ko mga salita mo, puno ng pag-ibig at kapangyarihan. Sa iyo kami umaasa, O Diyos. Sa makapangyarihang pangalan mo, mahal na Panginoong Jesus, aming sinaswalat demonyo ng mahadlang, demonyo ng alinlangan, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! In Jesus' name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purin pa ating dakilang Diyos, makabalik po tayo sa ating mga upuan, mga minamahal. First and foremost, the highest praise, worship, glory and honor belongs only to our loving God, to our dearest Lord Jesus Christ, who is worthy of all our praise, worthy of all our glory and honor. And I give double honor po, minamahal, sa ating dearly beloved normal pastor, beloved normal evangelist, Will D. Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God. At minamahal, hindi po always cherish and remember the blessed teachings of dearly beloved normal assistant pastor, Lina C. Almeida. Give double honor sa ating beloved normal assistant pastor and to their beloved family, beloved Almeida children. We give double honor, minamahal, sa ating dearly beloved Almeida children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren. We give double honor, minamahal. Puri ating mahal na Panginoon, minamahal, at sa lahat po ng ating mga kasama po mga manggagawa, minamahal, sa dako po ito. Meron pong galing from Cebu, at beloved co-worker, ating beloved Ate Pasid, sa ating mga beloved co-preachers, dito po sa Leyte, sa Canaga, beloved preacher Brother Roland. Minabati po natin, beloved preacher Brother Mario sa Tacloban, minamahal Brother Anton from Abuyog. Praise the Lord. At mga beloved co-preachers po na narito, minamahal, kasama po natin, binabati po natin lahat. Sa lahat po ng mga beloved co-workers, mga choir members, beloved musician, sa inyo po mga kapatid po namin, makaigsunan diri sa dapit sa Ormoc City, sa Canading, Adjing, Ormoc City, mga minamahal. Kaninyong tanan, makaigsunan ko, bisan pa sa itong mga webcast viewers, sa inyo pong lahat, bumabati po tayo magandang hapon sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palapakan po natin pinakamamahal na Panginoong minamahal. Everybody say, praise the Lord. Minamahal, sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Jesus. Ito po ay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Makikita po natin ang sabi ng banal na kasulatan, while we were yet sinners, Christ died for us. While we were yet sinners, Christ died for us. Sa habang tayo makasalanan pa, habang hindi pa natin kilala ang ating mahal na Panginoon o tayo po'y nalulong sa kasalanan, mga minawalang sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Isipin niyo po, sa mundong ginagalawan natin, sa mundong nilalakaran natin, maraming magsasakripisyo sa mga taong mababait. Maraming magsasakripisyo sa mga taong matuwid. Sa mga mabuting tao, may mga mag-aalay ng kanilang buhay. Pero mga minamahal ko, walang magsasakripisyo na tao sa mga taong masama. Wala po. Sa mga taong walang pag-ibig, walang magsasakripisyo para sa kanila. Dahil sa kanilang kasamaan. So no one would dare to sacrifice for the evil person. Walang mangangahas na magsakripisyo para sa taong masama.
para sa taong makasalanan, mga minamahal. Pero kamangha-mangha ang pag-ibig ng Diyos. Dahil siya'y nagsakripisyo, siya'y nagtiis, siya'y nagdusa para sa atin na mga makasalanan, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Nagsakripisyo. Sabi ng Biblia, Romans chapter 5, verses 7 and 8, mga minamahal, from the book of Romans chapter 5, verses 7 and 8. Kindly po, mga minamahal. Diri sa Biblia, sa libro sa Roma, Kapitulo 5, versikulo 7 nga to sa 8. Praise the Lord. Kay halos alang sa kataong matarong, may taon magpakamatay bisan tuod alang sa taong maayo. May uban nga mangahas pagkamatay. Utso, apan ang Dios nagasapasundayag sa iyang kagalingon, gugma alang kanato. Nga sa mga kasala pa kita, si Kristo namatay tungod kanato. Amen. Palapakan po natin ang salita nating mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, mag-bless sa kanyang mga salita, minamahal. Praise the Lord. From the book of Romans chapter 5, verse 7 and 8, which are on. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Praise the Lord. Amen. So mga minamahal, sabi ng Biblia, sa mga mababait, may magsasakripisyo, pero sa mga masama, sa mga taong dautan, minamahal, walay mangahas, magsakripisyo. Kaya kung titingnan mo, minamahal, aalalahanin po natin yung ginawa ng ating mahal na Panginoong Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yung kanyang sakripisyo na napakahirap, yung kanyang sakripisyo na bilang Diyos ay nagsakripisyo ng ganoon. Ginawa daw po yun ng mahal na Panginoon dahil iniibig ka niya. Iniibig niya ako. Iniibig niya ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Hindi po yun ginawa ng Diyos para magkaroon ng history, para isulat siya sa history, no? Hindi po yun ginawa ng mahal na Panginoon, minamahal, para maging popular. Then kung gusto niyang maging popular, minamahal, dapat doon siya ipinanganak sa kaharian. Dapat nung ipanganak siya ay prinsipe, o kaya ay susunod na magiging hari. Pero saan ipinanganak ang ating mahal na Panginoon? Doon sa sabsaban. Dito siya na tao sa pasungan. Hanggang iyang makatapad dito mga baka, mga karnero. Dito siya na tao, minamahal. So, dili popularity, dili popularidad ang tuyo sa atong mahal na Ginoo sa iyang pagpakatao. Kundi mga minamahal, nung siya'y panganak, isa siyang karpintero, panday. Pero ang purpose ng kanyang kapanganakan upang sa kanyang pagdating ng tamang panahon, iaalay niya ang kanyang sarili para sa lahat ng makasalanan. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kamangha-mangha po yung layunin ng Diyos. At alam niyo po ba, mga minamalang sabi ng Biblia, kung marirecall niyo po yung kanyang paghihirap sa krus ng Kalbaryo, yung pagpapako sa kanya ng krus, yung paglatigo, no, kung napapanood niyo po yung Passion of the Christ, mari ito'y malapit na sa katotohanan dahil pinag-aralan nilang maigi yung nangyari sa ating mahal na Panginoong Kristo. Talaga namang kung sa movie pa lang na yun, talagang hindi mo na magtataka ka, mag-iisip ka, paano natiis yun ng ating mahal na Panginoon? Paano yun na narating niya pa yung krus na hanggang doon may buhay pa siya? At doon na siya nalagutan ng hininga minamahal sa ibabaw ng krus. O yun po ay hindi na po yun lakas na nanggagaling sa tao. Hindi na yun normal na kalakasan.
yun po ay kalakasan na nanggagaling sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang layunin, mga minamahal, matapos, mapuno, makumpleto ang sakripisyo upang tayong lahat ay magmana ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Bakit po kami naparito? Bakit po tayo nagkukrusade? Bakit po namin kayo inanyayahan? Sapagkat ang Diyos na aming ipapakilala sa inyo ay Diyos na makapangyarihan, ay Diyos na buhay, Diyos na tumutugon sa panalangin, Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, Diyos na nagbabago ng buhay, Diyos na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Hallelujah sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi po biro, mga minamahal, yung ganitong okasyon. Hindi po kami nagbibilang, huwag po kayong mag-isip na kami nag-iihap, mga minamahal, o nagbibilang. Hindi po biro, sapagkat kailangan mag-ayuno, mag-prayer and fasting, hindi kumakain, walay kaon, mag-ampo, nga naman na. Atong dearly beloved Normal Evangelist Wildy Stade Almeda, nag-ampo siya og taas ng mga adlaw, mga minamahal, aron inig krusada, munaog ang gahom sa Dios. Aron ang mga masakiton, ayuhon sa atong pinakamamahal na Ginoo. Everybody say, praise the Lord. Wala po kaming dalang gamot dito. Wala kaming dalang medisina. Wala kaming dalang antibiotic, mga minamahal. But I will tell you, sasabihin ko, sasabihan po namin kayo, kung kayo'y maniniwala, susunod, magtitiwala, gagawin niyo ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos na kayo bautismuhan, may iilan sa inyo na papalakarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagagalingin ng Diyos, mararanasan niyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Dahil wala man kaming dalang gamot, dala naman namin ang tunay na manggagamot. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody say, praise the Lord. Matagal na po itong naisulat, pero hindi natin alam lahat. Amen? Amen? Matagal na po. Babasahin ko po. This is from the book of Isaiah. Prophet Isaiah pa. Ilang libong taon na po itong si Prophet Isaiah na isinulat niya po ito. Anong sabi niya po? Sa kanyang mga kapighatian, sa kanyang sugat, sa kanyang hirap na dinanas, mga minamahal ko, papunta doon sa krus ng Kalbaryo. Makinig po kayo. Sa kanyang hirap na dinanas, sa kanyang mga sakripisyo, patungo sa krus ng Kalbaryo, ang sabi ng Biblia, napatawad ang ating mga kasalanan. At sa kanyang mga sugat, sa latay ng mga, yung hagupit, mga stripes, o yung latigo, yung mga latigo, mga minamahal, yung mga sugat daw po, ilan yun? Napakarami. Hindi mabilang. At talagang mga minamahal, hindi mo na kayang bumangon kung ordinaryong tao lang ang mahal na Panginoon. Kung tao na lakas, hindi niya kayang bumangon. Pero nagawa niyang bumangon dahil kasama niya ang Diyos. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pakinggan niyong maigi, minamahal, Isaiah 53 verse 5. From the book of Isaiah, chapter 53, verse 5. Amen. Praise the Lord. From the book of Isaiah, chapter 53, verse 5. But he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Praise the Lord. Praise the Lord. Dito sa libro sa Isaiah, kapitulo 53, versikulo 5. Apan siya kinasamaran tungod sa atong kalapasan. Siya napangos tungod sa atong mga kasalanan, ang silot sa atong pagigdait, diha ibabaw niya, o tungod sa iyang mga labod, kita nangaayo. Amen. Palapakan po natin, mahal na Ginoo, minamahal. Ganong napangos ang Ginoo? Ganong nasamad ang Ginoo? Bakit po siya nasugatan? Bakit po siya nagalusan? Dahil sa ating mga kasalanan? Amen? Amen? Dahil sa ating mga kasalanan. Ilang libong taon na po ito. Hindi natin
maisip, mga minamahal, bakit dahil hindi natin mapagtanto na siya'y nasugatan para sa ating mga kasalanan kasi patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan. Ito'y pangako ng Diyos, mga minamahal. Sa kanyang mga latay, sa mga latay ng sugat sa kanyang katawan, mga hagupit ng latigo, sabi ng Biblia, gumaling ang ating mga karamdaman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Wala ka sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit po namin ito sinasabi? Bakit po namin ito ipinapangaral? Na sa kanyang dahil sa ating mga kasalanan, nasugatan siya. Dahil sa kanyang mga latay, nagsigaling tayo. Bakit po namin ito pinapangaral, minamahal? Dahil sa gawain ito, sa pangangaral ng ating mahal na Evangelista Will Estrada Almeda, dito namin naranasan ang tunay na pagpapatawad na nanggagaling sa Diyos. Ang tunay na pagbabago ng buhay, ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Amen? Pero kahit basahin ko po ito sa inyo, kahit ulit-ulitin ko itong bersikulo na ito, pag hindi nyo po ito naranasan pa, sasabihin nyo, oo nga, matagal na yan. Pero hindi ko alam yan eh. Totoo ba yan? Oo, minamahal. Pag kayo po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, itong bersikulo na ito, mangyayari sa buhay nyo, mga minamahal. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat kami, mga minamahal, nung kami nabautismoan sa pangalan ng mahal na Panginoon, maging yung abang lingkod, mga minamahal, ako po'y suwail din na anak. Hindi ko po narinig magmura yung aking mga magulang. Wala ako kabati, kadugog sa akong maginikanan, mamalikas. Pero ako sa unang panahon, grabe ko mamalikas, tungod sa barkada. Doon ako'y asthma for 15 years. Ihubak ko 15 katuig. May asthma ako. So kung ako lang sa sarili ko, minamahal, dahil arang kabarkadista ko, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Mahilig ako sa barkada. Pero grabe mga minamahal, sabi ko, yung mga ganitong born again, bugal-bugalan ko lang ni. Hallelujah, makadungog ko. Hallelujah, praise the Lord. Bugal-bugalan ko lang. Kumidyahan. Pero mga minamahal, iba ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil habang nangangaral ang ating mahal na pastor, ang sabi niya, lahat ng gusto ng langit, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pag-attend ko, mga minamahal, nakarinig ako ng mga pinagaling, nakarinig ako ng mga binago. Sabi ko, gaano katotoo? Siyempre, hindi mo kasi naranasan eh. So tama ka lang nakikinig, totoo ba yan? Binayaran yata yung mga tao na yan. Yung po nga naman lang nasa isip kaagad natin. Pero sasabihin ko po sa inyo, minamahal, lahat ng tumayo dito kanina, kahit puntahan nyo sa bahay nila, tanungin nyo. Kahit mga kapitbahay nila, tanungin nyo kung totoo ba yung sinabi nila dito. Hindi sila binayaran. Totoo lahat yun, mga minamahal. Bawal. Everybody say, praise the Lord. Bawal ang sinungaling sa langit. Oh, walang sinungaling pupunta ng langit. Pero magsabi ka ng totoo, maraming pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, minamahal. Everybody say, praise the Lord. So yung totoo, mapapatawad ang kasalanan po natin. So pag napatawad ang kasalanan mo, dati kang sugarol, dati kang babaero, hindi po namin kayo sinasaktan, marami kang bisyo, lasinggero, chain smoker, drug addict, ikaw ay masama ugali mo, mga minamahal, masama yung tabas ng dila mo, mga minamahal, hindi ka nagdadamit o may kasuotan na may kabanalan, gusto mo palagi kang ikaw na palagi, mga minamahal, hindi mo gusto magpakumbaba. Pero mga minamahal, pag ikaw ay makaranas ng pagbabago ng ating mahal na Panginoon, dahil yung palang ginagawa nating masama, dahil doon sa ating mga kasalanan, nasugatan, naghirap ang ating mahal na Panginoon. Pag maranasan mo ang kanyang pagpapatawad, mga minamahal, ang buhay mo ay babaguhin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita mo na, totoo ang pagpapatawad ng Diyos.
Dahil nung ako'y masave, nung ako'y mabautismuhan, yung pamalikas, yung pagmumura, masakit na sa tenga ko. Masakit na. Pamalikas. Sa una, parang music. Pero nung ako'y nabautismuhan, masakit na. Hindi na ako ginaganahan. Dahil parang sinusumpa, tinutunglo mo na yung ginikanan sa imong kontra na wala man tay katungod magtunglo. Dili man kita naghatag sa ilang kinabuhi ang Diyos man. Amen? Pagkatapos yung balatian ko na 15 years kong daladala, asthma, ang hirap huminga, kung sino dito may mga asthma, halos mag-abot yung tainga mo at saka yung balikat mo sa paghanap ng hangin. Uupo ka, hindi ka makahinga. Tatayo ka, hindi ka makahinga. Hihiga ka, hindi ka makahinga. Kung minsan isip mo, parang, huwag na lang siguro huminga. Kung ano-ano ipapakain sa iyo ng albularyo para gumaling ka. Di ba? Dahil gusto mong gumaling, pakainin ka ng kahit ano, painumin ka ng kahit ano, iinumin mo, kakainin mo. Eh ako, sa gusto akong gumaling, magulang ko gusto akong gumaling, pinakain ako ng ano, inihaw na butiki. Sinugbang tauto. House lizard. Gisugba. Ipakaon, ikaon ka para gumaling. Kaso mga minamahal, hindi pa rin ako gumaling. Mahika pa rin ako. Dinala ko sa espiritista, doon sa asawa ni Redford White. Sikat na manggagamot kasi asawa ni Redford White eh. Kung kilala niyo si Redford White. Pinapasukan daw siya ng espiritu ni Santo Niño. Huwag pong masasaktan yung mga nasa reliyon dahil ako nasa reliyon din po ako dati kaya nga ako pumayag magsuot ng kapa ni Santo Niño dahil nasa reliyon pa ako. Balahibuin yon. Maraming balahibo yung kapa ni Santo Niño. Ibis gumaling ako, lalo kong hinika. Wala sa doktor, wala sa albularyo, wala sa mga espiritista, hindi ko nakamta ng kagalingan doon. Pero nung sinabi ng ating mahal Evangelista Will Distrada Almeda, lahat ng gusto ng langit, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ako'y nagpabautismo, minamahal, sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesus at kumpletong kagalingan ang binigay ng Diyos sa akin. Kumpletong kaayuhan. Everybody say, praise the Lord. Isipin niyo po, 15 years. I was 15 years old that time. 15 anyos po ako nung panahon na yon, mga minamahal. Nagpabautismo ako sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pagdating after my baptism, 1 month, 2 months, 3 months, imposible nang hindi ako sumpungin yan. Yung mga buwan na yan, mga minamahal, talagang umaatake po yung asma na yan. Pero kapuri-puri ang Diyos. Hanggang ngayon, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Nawala mo yan, instant akong pinagaling ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Just imagine, walang bayad. Buhay ko nagbago, gumaling ang aking karamdaman. Hindi lang ako, marami kami dito mga minamahal. Kung lahat kami magpapatotoo, baka kahit hanggang bukas ng umaga, hindi pa tayo matapos mga minamahal sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, kaya kanyang pagalingin, depende sa iyong pananampalataya. Kung ang pananampalataya mo 100%, nagtitiwala ka sa Diyos, sa Kanya walang imposible, pwede mga minamahal, may bautismo po kasi tayo. Itong bautismo nito napakahalaga. Huwag niyo pong isipin na pagtanggap sa reliyon ito, no. Pag nabautismoan ka sa pangalan ni Jesus, ang tinanggap mo hindi reliyon, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Bakit ko po sinabi? Dahil nung tayo baby pa, nung mga bata pa tayo, binunyagan ta. Bunyag yon, binyag. Ibig sabihin ng binyag, christening. Binigyan tayo ng pangalan. So hindi yun para kaligtasan. Binigyan ka ng pangalan. Kasi yung baby, nung baby pa tayo, wala pa tayong isip eh. Alam ba natin yung kasalanan ng baby ka pa, pulahay ka pa, infant? Alam mo ba yung kasalanan ng mga time na yun? Hindi. So wala tayong kamuang-muang, kaya binigyan lang tayo ng pangalan nung bininyagan ka. Pero itong bautismo, mga minamahal, itong bautismo, sasabihin ko po sa inyo, kapag nabautismohan ka sa pangalan ni Jesus at tapat ka, sincero ka, 100%, pag-ahon mo sa tubig, mapatawad na ang iyong kasalanan sa pangalan ni Jesus.
Amen? Everybody say, praise the Lord. Pagkatapos, pag mapatawad na po yung kasalanan natin, di malinis na yung puso natin. Malinis na. Pag malinis na yung puso natin, ang mananahan po dyan, ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang banal na Espiritu ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Si Maria Magdalena, prostitute. Makinig po kayo. Before siya naging follower ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, prostitute si Maria. Ibinibenta yung kanyang sarili para kumita ng pera. Hostess. Pero nung makilala siya ng mahal na Panginoon, makilala niya ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, makinig po kayo, ang sabi sa kanya ng mahal na Panginoon, go and sin no more. Humayo ka at huwag ka nang muling magkasala. Ano pong ibig sabihin nito? Pinatatawad na siya ng Diyos at binibigyan siya ng panibagong buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord! Nung marinig ito ni Maria Magdalena, iniwan niya po ang kanyang pagiging prostitute at naging faithful believer, naging faithful follower ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. You see? May kapangyarihan ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi lang basta-basta ang pangalang Jesus, sapagkat dito sa ministeryong ito, ang pangalang Jesus ang nagbago ng aming mga buhay. Ang pangalang Jesus ang nagpagaling ng aming mga karamdaman. Ang pangalang Jesus ang nag-ingat sa amin. Ang pangalang Jesus, mga minamahal, ay pangalan ng kaaway, ang masamang espiritu ay nanginginig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. John chapter 9, verse 5 to 11. Pakinggan niyo po ang verse na ito, mga minamahal. Paano pinagaling ng mahal na Panginoon isang bulag, buta? No? Diyos lang po nakakagawa nito, mga minamahal. John chapter 9, verse 5 to 11. Amen, praise the Lord. From the book of John, chapter 9, verse 5 to 11. For as long I am the Word, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay for the spit, and the anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is interpretation sent. He went his way, therefore, and washed, and came seeing. The neighbors, therefore, and they which before had seen him, that he was blind, said, Is not he that said the beg? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash. And I went and washed, and I received sight. Praise the Lord. Praise the Lord. Diri sa libro sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 5 ngadto sa 11. Samtang aniya pa ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag sa kalibutan. Nagapamulong siya niini, miluwa sa yuta, naghimo og lapok sa laway. O gidihog niya sa lapok ang mga mata sa buta. O miingon kaniya, umadto ka og maghugas sa darawan sa Siloe. Nga kung hubaron sinugo, busa siya, miadto og naghugas siya, o mibalik nga nakakita na. Unya ang mga silingan ug ang nakakita kaniya kaniadto nga makililimos siya nag-ingon. Dili ba kini mao ang naglingkod og nagpakilimos? Ang uban nga nag-ingon mao kini, og ang uban mag-ingon-ingon kaniya, siya miingon, mao ako. Unya sila nag-ingon kaniya, naunsa nga nabuka ang imong mga mata? Unsi, siya mitubag og miingon, ang tao nga ginganlag Hesus, naghimo og lapok og gidihog niya ang akong mga mata og miingon kanako, umadto ka sa danawan sa Siloe og maghugas ka og miadto ako og naghugas ako og nakadawat ako og itatanaw. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord.
So mga minamahal, bulag, anong sabi ng mahal na Panginoon? As long as I am in the world, I am the light of the world. Habang ako'y nasa sanlibutan, sabi ng ating mahal na Panginoon, sino ang ilaw ng sanlibutan ito? Ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen? Sabi niya po doon sa bulag, nilagyan niya ng lapok, binigyan niya po ng lapok yung mata, clay, yung mata ng bulag. Sabi niya, maghugas ka doon sa pool ng Siloam. At minamahal, nagsumika po yung bulag na makapunta doon at siya po ay naghilamos doon. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pagkatapos siya maghilamos, nakakakita na po siya, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Amen! Sabi ng mga tao, di ba ikaw yung bulag na namamalimos? Paano ka nakakita? Di ba ikaw yung bulag na namamalimos? Paano ka nakakita? Ang sabi ng bulag, o ako yung bulag na namamalimos. Sabi niya, may taong ang pangalan ay Jesus. Nilagyan niya ng lapok o clay ang aking mata. At sabi niya, maghugas ako, maghilamos ako sa pool ng Siloam. At pagkatapos kong maghilamos, ang aking mga bulag na mata ay ibinalik ng ating mahal na Panginoon ang aking paningin. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.